So hello, what's up mga ka-idol? It's a good day today. So nandito tayo ngayon sa Barangay Palo Alto kung saan kasama natin si Idol Boyax. Yan, si Idol Boyax. So i-interview natin siya ng isang magandang panayam. Kwento niya yung buhay niya sa pagmamanok. So yun, abang-abang lang tayo. Alright. Ako nga pala si Buyax Suarez. Bali, ang pangalan po ng game farm ko ay Tolitz Buyax dahil po yung si tatay ko po ay Mr. Tolitz. Yung location po ng farm namin ay dito po sa Barangay Palo Alto, Calamba, Laguna po. Nag-start po kami sa pagmamanok dito ay almost siguro mga 7 years na po bago po mag-pandemic. Bali, kaya ako gusto talaga magmanok at naging kahiligan ko ang pagmamanok dahil po sa side ng mga lolo ko, kapader ko, talaga magmamanok sila, mga sabungero kumbaga. Tapos ngayon, siguro baka nasa dugo na nga natin, hindi na natin maiwasan talaga yun na talagang pag nakita ko ng isang manok talaga na maganda iba yung takbo ng isang damdamin ko parang masarap niyang alagaan, gano'n. So doon talaga ako nag-start na magkaroon ng hilig sa pagmamanok. So talaga malilimutan sa larangan ng pagmamanok talaga. Yung kaya din ako nagkaroon talaga ng nainganyo talaga ako na gusto ko talaga magmanok dahil sa isa kong kaibigan, kay Dick Gabriel. Yan academy, talaga. Siya talaga nag-influence sa akin na na mamanok talaga. Shoutout nga pala kay Busigan. Siya talaga yung, kung sa baga, siya pa yung nag-mentor sa akin. Tapos sa nangyari nun, may mga talagang ako hindi pa naman kami ganun kalaki talaga na manukan. Maliit kami. Nag-start talaga, lahat naman tayo. Nag-start talaga tayo sa maliit. Ang nangyari nun si Boss Igan, naging kaibigan ko. Inuperan ako ng Boss Igan ng slot sa 8 Stag Derby. Bali, binigyan niya ako ng pagkakataon na sumali doon sa NCAA. Ayun, sumali kami sa 8 Stag Derby. So, labanan ng mga local banded yun, local to national banded na WPC banded. So nag-select ako ng 8 mga stag ko na alam ko namang may potential naman talaga silang manalo. So yun, pinagbigyan ako ni Boss Igan na lumabang kami sa NCAA Tagaytay. So yun nga nangyari, after ng laban, awa ng Diyos, talagang nag-solo talaga kami. So nakamit talaga namin yung 7 points. Sa totoo lang, talagang pumunta kami doon, walang-wala kami. Kami naka-jeep lang, pumunta kami doon. So yung mga kalaban namin talagang masasabi ko, big time talaga. Pero yun nga, kung talagang para sa'yo talaga. At saka pagka araw mo talaga na mismo mananalo ka, walang makakapigil doon. Kahit ano pa mangyari dyan. Saka unang-una talaga, ang tinitingnan talaga namin talaga sa manok is yung palo talaga ng manok. Kailangan may potential talaga siya na mananalo. So yun kasi number 1 na tinitingnan namin. Saka yung bloodline niya. So kasi yung bloodline kasi talagang number 1 din yun sa manok eh. Kasi iba kasi ang fighting style ng bawat bloodline is hindi lang naman talaga tayo as in dito din nakapokus sa kung anong meron tayo dito. Meron din talaga tayong mga iniidolo na mga breeder. Unang-una kumuha ako ng materialis kay Red Game Farm. Tapos yung mga sweater niya kinuha ko, kumuha ako ng bloodline sa kanya. Tapos kay B-Boy naman kumuha ako ng White Kelso sa kanya. Ang nangyari no, na White Kelso sa akin siguro umabot sa akin ng 5 years bago ko talaga nag-infuse na lang ako dyan. 8-1 na lang yan, nandyan. So mga tested din talaga kasi yung mga Kelso ko, tinry na rin namin yung sa 3 Stag Derby dun sa Mindanao. Ang kumuha sa akin, nag-champion talaga. Tapos kay EJ, kumuha din ako ng mga ginawa niya. Battle post na 2 week post, kumuha din ako sa kanya. Yun din ang talagang mga pundasyon namin dito. So tinitingnan na lang namin yung kung paano namin sila i-cruise, kung paano namin sila i-mix na magandang result. So success naman, okay naman talaga. Wala naman ako masabi sa mga pinagpupunan. Meron din tayo kay Idol Sunny Lagon. Meron din ako dyan. Meron din ako ng broadcast dyan na pinuha natin sa kanila. So okay din naman talaga ang result. So talagang lahat ng binibigay sa amin ng mga sisi, unang-una
maganda talaga ang result at saka magaganda ang mga mukha nila. Talagang masasabi mong satisfied ka talaga sa mga pinagkukunan mo ng mga materials. So, nag-start kami dito sa Team Manukan namin ay 2018. Tapos, may mga pundasyon po kami, mga bloodline dito. White Kelso ni B-Boy, White Kelso. Tapos, Sweeter, yung mga Sweater po. Tapos, yung mga Gilmore at saka Golden Boy. Bali, yung Golden Boy, kinocross po namin sa Sweater din yun. Tapos, minsan nagpo-cross kami sa Gilmore. Golden Boy 2, Gilmore po. Tapos, meron pa po kaming kanawayon. Bago lang po talaga yun sa amin. Kasi, engganyo lang ako sa kanawayon. Kung anong maganda na po niya. Tapos, meron pa po tayong mga Sweater Bloom at saka Hatch Gray. Yung sa Hatch Gray naman, yun yung Harold Brown Hatch Gray natin. Bali, dati naisipan ko pong talagang magmanok. Sa totoo lang, dati talaga ako nagtatrabaho sa company. Pero tinigilan ko po kasi sabi nga, nasa dugo na natin yung pagmamanok. Unang-una naman, hindi lang kami nagmamanok para maglaban. Sa totoo lang, hindi na po talaga kami naglalaban. Ginagawa po talaga namin, nagbebenta na lang po talaga kami. Nagbebenta na lang po namin. May mga customer kami. Unang-una, pinapalagaan namin ng customer kasi kayo mga customer talaga ang bumubuhay sa amin. Hindi naman yung mismong manukan namin. Ang customer po ang bumubuhay sa manukan. Yeah, sa pagmamanok talaga, hindi talaga basta-basta. Kasi sa totoo lang, ang isang manok pa lang, talagang sa isang araw, kumakain na yan ng 60 grams sa isang manok, 60 grams. 50 grams, pinakatipid na natin yun. Kaya masasabi ko lang din sa mga gusto magmanok, talagang hindi rin basta-basta. Kung hanggang ilan lang muna, kung makakaya mo, doon lang talaga muna, wag muna yung sobrahan kasi isipin din natin, may pamilya din tayo. Huwag lang natin basta i-focus agad sa manok kasi kawawa naman kung may mga pamilya pa tayo. So, dapat importante, pamilya muna. So, pangalawa manok, kailangan balanse lang. Hindi yung pagka manok ka na agad, di mo nakalimutan mo na yung pamilya mo. Yun. Tapos, kung halimbawa, sa pag-i-start na manok, tulad ko, hindi naman talaga ako kasi magmamanok talaga. Pero, naisipan ko talaga na bago magsimula sa pag-i-start na manok, kailangan unang-una, isumpay style ng manok at kasi hindi naman binabayaran talaga natin kasi hindi naman natin binabayaran yung bloodlines lang talaga. Kailangan nandun na rin yung fighting style kasi unang-una, yun na kasi magiging pundasyon mo eh. So, kung mga losing line yung mga manok mo, hindi mananalo, wala rin. So, sayang lang yung paghihirap mo, yung pag-aalaga mo sa tagal-tagal mong mintay, kasi laban mo, mababa ang winning percentage niya. Yun, masasayang lang yung oras mo. Sa akin talaga, kung na nagsimula kami, masasabi ko, talagang namamalo yung manok namin kumain talaga. Kasi unang-una, number 1 talaga yun namin. Kasi ang binabayaran natin yun, hindi naman natin pinupustahan sa bunga, hindi natin pinupustahan yan. Dahil sa magandang manok mo, pinupustahan natin yung fighting style niya. Kasi yung fighting style niya, kung talagang magaling siya ng manok, malapit talaga sa panalo yan, kahit anong pagkamin mo yan. So, yun ang sinusagalan eh. Yung style ng laban ng manok. Kaya number 1 din talaga yun. Hindi tayo basta-basta na porket magandang manok, okay na sa atin. Hindi, mali po talaga. Kailangan po talaga unang-una yung fighting style ng manok. Kasi unang-una, yun ang sinusugalan po talaga natin ngayon. Yun po ang tinatayan natin. Unang-una, para hirap kumita ng pera. Tapos, yun, basta na lang tayo sumugal ng hindi natin alam. Kaya yun lang talaga mababayo ko talaga. Mamanok talaga, unang-una, yung fighting style, saka yung bloodlines niya. Yun talaga.